Sa character or behavior ng mga students, ano ang mga hamon na kinakaharap ng mga guro? Puro ay yung playful pa ang mga bata para ma-overwhelm ata sila. Tapos, karamihan sa mga estudyante, hindi naman lahat, pero ang pinaka-problema ng mga guro ay yung kawalan ng disiplina ng mga bata. Meron yung hindi mo masuway sa isang salita, kailangan dalawa, kailangan mo pang magalit, parang gano'n, para makinig sila. Pero siguro para sa akin ang most challenging na part sa pagdidisiplina sa kanila ay yung pagbibigay ng sense of responsibility. Kasi bilang mag-aaral, diba, dapat alam na nila kung ano yung dapat at hindi. Meron dapat silang sense of responsibility kung saan sila na mismo yung mangunguna. Yung pinaka-challenging talaga ngayon sa pagtuturo ay yung pagdidisiplina sa mga estudyante. Kasi parang napapansin ko, nawawala na yung disiplina nila sa kanilang sarili. Yung tipong, imbis na magturo ka, napupunta sa pagsasaway yung time. Sa mundong ating ginagalawan ngayon, ay tila kakaunti na lamang ang nakakaalam ng kahulugan ng salitang disiplina. Kung tayo magmamasid sa ating kapaligiran sa kasalukuyan, tiyak masasabi natin na nagkakaroon na ng malaking kakulangan sa disiplina. Dahil tila kasabay ng paglipas ng panahon, ay nakakalimot na rin tayo sa tunay na ibig sabihin ng salitang ito. Isang salitang napakaiksi, ngunit malaki ang epekto sa ating kinabukasan at gawi. Sasabi ninyo, may disiplina, sino yun? Si Nelson, isa si Nelson. Tapos, sa isang section naman, si Realin, sabi ko, may disiplina siyang bata. Si Realin naman, kayang-kaya nilang mamuno ng buong puso para pamunahan ang mga task. Si Rayali, ang merong isa sa mga estudyante na nagtataglay ng tunay na kahulugan ng disiplina. Sino nga ba si Realin? Halina't atin siyang kilalanin. Maaga pa lamang ay naghahanda na si Realin sa pagpasok sa paaralan. Bago maligo, ay sinisiguro niyang maayos na ang higaan. Buhat ang isang malaking timba, siya ay nagpunta sa kapitbahay upang doon makiligo. Pagkatapos nun, dali-dali niyang inayos ang kanyang mga gamit at nagtungo sa paaralan. Si Realin ay masipag at aktibo sa klase. Sa katunayan, siya ang top 1 sa kanilang section mula nung tumungtong siya ng sekundarya. Balang araw, gusto ko maging isang magaling na doktor. Masunurin siya na bata, tapos kunyari may utos ako sa kanya, sinusunod niya, tapos dedicated siya sa kanyang pag-aaral. Bago siya papasok sa school, pagdating siya ng school, naghuhugas siya, nagluluto, lalo na pag wala ako. Kunyari may trabaho ako, siya ang naiiwan dito, pagdating ko nakakain na sila, nakaligo na, nakaayos na yung bahay. Kumusta naman po si Rayalin bilang isang anak? Mabait po, madam. Porsigido mo tarap. Talagang ayaw niya mo. Nag-a-absent nga eh. Sabi nga lang. Natutuwa nga. Lubos na ako natutuwa dahil nakasakali siya mag-sabi. Ano po yung pangarap niyo kay Rayalin po yan? Gusto kong makatapos siya ng pag-aaral. Matupad niya yung pangarap ko. Magpupursige ako. Salatman sa pamumuhay, naniniwala si Realin na balang araw, sila ay giginhawa at magtatagumpay sapagkat siya ay nagpupursige at may disiplina sa sarili.